Maka Sayyidina Bilal, orangnya masih berjalan di muka bumi, tetapi terompahnya, sendalnya telah Rasul dengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sabinya mga magulang at mga kapatid sa agama ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ito sabi niya, pagtatagpo natin o pagkikita natin ngayon sa tanghaling tapat. Sabi niya, bago pa tayo inilikha ng Allah Subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, bago pa tayo pumatay dito sa mundo, talagang ito ay tapos na, sinulat ng Allah Subhanahu wa ta'ala na ang bawat isa sa atin ay makakapagpila tayo. Ito sabi niya ang dahilan, mga kapatid sa agama ng Allah Subhanahu wa ta'ala, kung saan sabi niya itong pagtatagpong ito, dahil sabi niya sa tanda ng pagmamahal sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala, yung mga taong pagtatagpuin niya dahil sa kabutihan. Matulad sabi niya ng mga ambiya kung saan pinadala ng Allah Subhanahu wa ta'ala para ayakin yung mga tao papunta sa mabuting gawain. Ganon din tayo sabi niya, lahat sabi niya ng gawain dito sa mundo na may koneksyon sa agama, siya ay magiging importante sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay, anuman yan, bahay, tao, anumang klaseng bagay ang sabi niya, basta siya mayroong koneksyon sa agama, magiging mahalaga sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngunit sabi niya, yung bagay, kahit gaano pa siya kaganda, kahit gaano pa siya ganda sa paningin ng tao, pero kung wala siyang koneksyon sa Allah, wala siyang koneksyon sa agama, hindi siya magiging mahalaga. Ilang sabi niya, halimbawa, ipinakita sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala, may mga taong mayayaman, mga taong mataas ang posisyon. Katulad sabi niya ng Karun, katulad sabi niya ng Firaula na tulad. Kung iisipin natin sabi niya, itong mga taong, itong mga malalaking tao, yung posisyon nila, hindi mo kayang bilangin, hindi mo kayang tapatan. Ngunit sabi niya, itong mga tao ito, dahil wala silang koneksyon sa agama, wala silang koneksyon sa Allah, ito ang naging dahilan, sinira sila ng Allah dito sa mundo, hanggang sa kanilang buhay. Pero sabi niya, yung mga taong naging koneksyon sa kanila yung agama, naging mahalaga sa kanila yung agama, katulad sabi niya ng Bilal, isang taong maitim, alipin. Kung ikukwento natin, sabi niya, yung itsura niya, napakaitim niya. Pero sabi niya, dahil meron siyang koneksyon sa agama, nagamit siya sa agama, ito ang dahilan, itinaas ng Allah yung darajat niya dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ibig sabihin, sabi niya, ito ang katotohanan, anumang bagay na magamit mo sa agama, anumang bagay na may koneksyon sa agama, bibigyan ng halaga naman. Katulad sabi niya ng Bilal, buhay pa siya dito sa mundo, pero yung yapak ng paa niya naririnig na doon sa loob ng paraiso. Bahkan hadirin sekalian dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Sahibul Kahfi. Sahibul Kahfi ini adalah beberapa pemuda yang ingin menyelamatkan imannya. Maka mereka berjuang, berupaya untuk menyelamatkan imannya. Maka kemudian mereka lari ke dalam satu goa dengan ditemani seekor anjing. Dan kemudian tertutup goa itu, singkat cerita hadirin sekalian kita tahu ceritanya. Bagaimana Sahibul Kahfi. Dan anjing tadi yang menemani Sahibul Kahfi itu ternyata dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu anjing itu najis. Tapi karena dia berhubungan dengan agama, menolong orang untuk mempertahankan agama, maka dia pun mendapat ridwan Allah Subhanahu wa taala. Katulad sabi niya ng kinuwento ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, yung Ashabul Kahfi na din. Ito sabi niya yung kwento ng mga binata kung paano sila tumakas sa lugar nila para isalba o iligtas yung kanilang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang isa sabi niya ginawang tumulong sa kanila, ginawang parte o kaya naging connection. Ito sabi niya ang aso. Yung aso sabi niya, alam natin kung anong aso, najis, sabi niya, haram. Pero sabi niya, dahil sa nagamit siya sa agama, dahil sa yung taong ginawang kasangkapan ng Allah Subhanahu wa ta'ala itong aso na ito, pagdating sabi niya sa kabilang buhay, itong aso na ito sabi niya papapasukin sa loob ng paraiso. Hadirin sekalian, sebelum Rasulullah berhijrah dan sahabat ke negeri Yasrib, ketika itu Yasrib penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyakit, kemiskinan, peperangan, air susah, makanan susah. Hadirin sekalian, tapi ketika ada kerjasama, ada Muhajirin dan Ansor, orang-orang Mekah ketika itu yang datang ke Yasrib, dan orang-orang Yasrib yang kita ketika itu dikatakan Ansor bekerja sama. Di mana bekerja sama? Bukan di mall, bukan di pasar, bukan di hotel, tetapi bekerja samanya di dalam Masjid Nabawi. Maka ketika mereka bekerja sama dalam Masjid Nabawi, menghidupkan amal-amal masjid, dakwah ilallah kalimat Allah zikir ibadah nikmat, maka Allah ridho dengan amalan ini.
Maka asbab itu hadirin sekalian, kegelapan telah Allah hilangkan daripada Yathrib menjadi Madinah. Dan kemudian penyakit-penyakit pun telah Allah hilangkan. Kemiskinan Allah ganti dengan kekayaan. Pertengkaran Allah telah gantikan dengan persaudaraan. Kesulitan pangan telah Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Hampir seluruh makanan di dunia ada di sana. Padahal pohonnya tidak ada, tapi buahnya ada. Ini salah satu keberkahan daripada saling tolong-menolong untuk memakmurkan masjid hidup 24 jam. Maka untuk itulah kami dihantarkan Allah Subhanahu wa taala ini untuk bekerja sama. Bukan untuk bekerja sama bagaimana pertanian, untuk mengelola bagaimana pantai yang indah, tidak. Tetapi untuk menghidupkan masjid 24 jam dengan amalan Masjid Nabawi. Targetnya apa? 100% masyarakat di sekitar sini di seluruh alam itu taat kepada Allah, mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir generasi terbaik. Hafiz-hafiz, alim-alimah, dai-dai, abid-abid dari kampung-kampung ini. Dan setiap rumah tangga yang di sini akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, Allah akan berikan hidayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah katakan siapa yang mengucapkan kalimat ini maka dijamin masuk surga. Itu sabi niya ang Madinah, nung wala pa sabi niya ang Rasulullah SAW at ang mga sahabat. Ang tawag sa kanya sabi niya Yathrib. Kung saan sabi niya itong lugar na ito nung hindi pa dumating ang Rasulullah at mga sahabat, madilim. Ibig sabihin lahat ng maksiyat, kaguluhan, pag-aaway, hirap sa pagkain, hirap sa lahat ng bagay mahirap. Ngunit sabi niya sa panahon na dumating ang Rasulullah SAW, dahil sabi niya sa pagtutulungan ng mga Ansar at ng mga Muhajirin, ito sabi niya ang naging ilaw, ginawang ilaw ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Yung mga Ansar at ang mga Muhajirin, nagsama-sama sila kung paano buhay ng agama. Dito sabi niya sa Masjid Nabawi na ito, nabuhay dito ang talim wa talong, ibadawal, jibiri, kitmatutas. Dahil sabi niya sa ambal na ginawa nila, ito ang naging dahilan, binuksan ng Allah Subhanahu wa ta'ala yung hidayah. Kung saan sabi niya, itong lugar na ito na dating madilim, dating mahirap sa pagkain, yung dating nahihirapan sa bagay na wala sa kanila, ngunit pinarating ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ano sabi niya yung pinagkaisa nila mga kapatid? Hindi sabi niya nagkaisa para magtayo ng mall, magtayo ng hotel, magtayo ng magandang mahiti. Ngunit sabi niya yung iniisip ng bawat isa kung paano mabuhay yung environment na natin. Ganito rin sabi niya mga magulang at mga kapatid sa agama ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ito sabi niya ang dahilan kung bakit kami pinadala rito sa lugar ninyo. Wala sabi ng ibang dahilan kung paano tayo ay maging dahilan o maging asbabidayat. Kung paano lahat ng tao dito sa lugar natin, sabi niya sa lugar ninyo, pwede silang magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumabas sabi niya dito sa lugar natin yung mga hafid al-Quran, yung mga bahay natin sabi niya na mayroong mga taong nagmamalasakit sa agama. Kung ito sabi niya ang magiging isa, magkakaisa yung mga pikir natin, hindi sabi ng imposible. Hindi mahirap sa Allah Subhanahu wa ta'ala, nagbigyan niya tayo ng hidayah, lahat tayo sabi niya, itong lugar natin gagawin niya katulad ng lugar ng Rasulullah SAW. At hindi sabi niya magiging mahirap kung paano lahat ng mga taong mamamatay dito, sabi niya mabibigkas nila yung la ilaha illallah. Sabi niya, sinabi ng Rasulullah SAW, sino man sabi niya yung mga tao na bago sila mamatay, mabigkas sila yung la ilaha illallah, sila ay makakapasok sa loob ng paraiso. InsyaAllah nanti boleh temani kami saudara sekalian untuk kita sama-sama menghidupkan amalan masjid 24 jam di masjid ini. Semua insyaAllah bersedia insyaAllah. InsyaAllah sabi niya mamaya hinihingi namin yung mga oras na sa tagal namin sabi niya dito sa mga kami para mag-amal dito sa skill siapa yang menemani? Siapa yang menemani? InsyaAllah lahat tayo sabi niya handa. Katanya ayah, bismillah ayah. Hari. Silakan. Nanti dicatat namanya insyaAllah ya. Semua bersedia insyaAllah. Cambiabel.